Yo, what's up mga kabrasa? Maligayang pagbalik sa akin channel at gagawin natin ng reaction video or ng breakdown yung match ni Sean at ni Israel nung Sunday. Napanood ko po ito personally. Na-witness ko yung mga calls, yung mga tawag ng referee, yung naganap sa buong match. Dito ko rin po masasabi yung mga opinions ko tungkol doon at mga what ifs, yan, yung mga possibility na pwede pang nangyari. So simulan na natin agad, let's go! So sa first part pa lang ng match, halatang kinakabahan na si Israel. Hindi siya masyadong energetic, hindi siya masyadong hype. Talagang seryoso siya. Kitang-kita naman sa mukha niya. Siyempre, nasa kanya din yung pressure other than kay Sean. Siyempre kay Sean gusto niyang bumawi. Yan, after sa lahat ng pambabash na tanggap niya doon sa first match nila. And kay Israel din may pressure din po siya. Siyempre, yung pinakatanong talaga is kaya ba niyang gawin ulit yung nagawa niya ng first match. Yan. So dito natin makikita. Ilang beses siya nag-warm up before yung match. Talagang hindi siya masyadong confident. Ito yung pinaka marami na nakita kong audience sa Melvin Jones. So dito naman kami lagi nagsasparring kapag Sunday. Ito yung pinaka marami na nakita ko. First time na halos napuno na yung venue, no? So public venue po siya, kahit sino pwede manood. Talagang ang dami. So first time. Bali, dalawa po ang ref natin, si Danby sa red at si Mark Renzi sa white. Okay, kitang-kita nyo sa kamay ni Israel na kinakabahan siya. Sa setup pa lang. So sa first hit, matic na yan, straps ang gusto nila. Okay, so yun ang ating first round. Hindi ko rin inakala na mapa-flash pin si Israel ng ganun. Maybe dahil hindi siya masyadong alert nung nagsabi ng ready go yung ref, or at the same time masyado lang talagang mabilis si Sean. Balik natin. Ilagay muna natin sa slow speed. Alright, so medyo may elbow foul tayo doon, pero okay lang. Hindi naman natin masisisi yung ref dahil lahat naman tayo hindi natin. Alright, isa pa. Okay, so yun. Meron pa tayong elbow foul doon, pero nandun po yung first what if natin, what if natawag yung call na yun. Mapapalitan nga ba ang outcome ng match? Right, so matic ulit, strap match. Right, so Israel lang nag-first hit, na-depensa ni Sean. Sean nag-drag, and napin. Pero ang natawag daw po dito ay yung shoulder. Tignan natin yung shoulder. So nung na-depensa niya yung surge ni Israel. Okay. Yan. Ang naging issue daw po dito is yung shoulder. Below daw, mas mababa daw yung shoulder kaysa hand. Pero ang nasabi ng mga nasa tabi ko ay yung peg daw yung foul. So balikan natin. Yan, so nandito siya. Oops! Ito yung sinasabi nilang foul. Which is madalas naman tinatawag o natatawag sa mga federation yan. To. Yung peg. Kaya sana peg foul na lang ang natawag dito kaysa yung shoulder. Pero kahit natawag yun, I think hindi mababago yung outcome. Alright, so 2-0 para kay Sean. Right, so epic match. Right, so clear pin naman. Clear pin para kay Israel. And so 2-1. Nakitang-kita naman yung mga crowd. Nagwawala na dahil naka-score na yung pambato nila. Ito yung deciding round na kung may magaganap bang comeback or game over.
So, matik pa rin, straps. Alright, so nadepensahan ulit. Close match. Medyo nag-open up na si Israel. Okay, so offensive move ulit para kay Sean. Napunta sa double kings move at elbow foul para kay Israel. Pero pin dapat yan kung tutusin. Pag natatalo ka na tapos nag-elbow foul ka na intentionally, considered na po yun na pin. Kung tutuusin. Dito lumabas lahat ng tension. Dito nagkaroon ng mga debates, yan, yung mga sagutan, yung mga sisihan, yung mga init ng ulo, yan dito lumabas sa part na ito. Actually, nung first start pa lang ng match, meron ng mainitin ng ulo. At dito na talaga umabot yung peak. Yan. So, ayaw niyang bumitaw. Elbow foul. And na-foul out na nga ng tuluyan si Israel. Match done. Na-conclude na yung result ng rematch nilang dalawa. Okay, so winner, Kuya Sean. And after ng match, lumapit ako kay Sean. Tinanong ko siya kung possible nga ba magka-trilogy silang dalawa ni Israel. Para ma-conclude na yung rivalry nila once and for all. Hindi ko lang alam kung kailan nga ba magaganap yung rematch nila. Pero hopefully next year, para naman mabigyan ng extra time, mag-training ulit yung dalawa. Huwag niyo rin po kalimutan na panoorin yung matches ko dito sa YouTube. Yung commercial match ko kasama si John Brad. At syempre ni Mark Renzi sa right hand tapos left hand. So maraming salamat sa inyong panonood. Make sure to like, comment, subscribe sa ating channel. Stay consistent. Keep pulling.